takbo. So, meron lang sigurong misinterpretation doon sa ating in charge din na kay Ronald kung totoo man o hindi na nabanggit niya na hindi legit or baka ginawa lang natin, kapareho lang ng yung mga members din natin ng mga pastor sa ibang relihiyon na nagiging member din sila ng Tapa, no? Na i-discriminate natin yung mga relihiyon, tayo'y nasa yung mensahe natin nasa love, no? So pag love yung dinadala natin, yung awit ng ABS-CBN na all we need is love, yung ganun ba na awit ng kanilang ID. Station ID nila. All we need is love. So, pag love talaga yung namamagitan sa atin, so kahit sino, no? Kahit sino ka pa, at kahit anong rasa mo, kahit anong religion mo, pag-ibig ng Panginoon. Ito na lang yung pag-ibig na yun ang hinahawakan natin. So, ang magiging sitwasyon ngayon ni buong inkarnasyon ay gaya lang ng mga pastors din natin ng mga members na kung saan meron siyang diehard na mga member na nagpapamember din sa Tapa, no? So, yun lang ang natin, yung treatment doon sa mga members ni Bong at kay Bong, no? Kasi wala naman din siyang hangad, no? Kundi yung pagtulong din sa kapwa at naman nagkakaisa tayo doon. Pero meron lang tayong, kasi nung una nag-handle siya. So nagkakaroon ng tinatawag na mga audit, no? Pag-audit, so ganito, ganon. At para makuha natin yung mga members niya kung ilan na. At yun ang naman kasi i-merge natin doon sa Kidapawan na. So kung okay naman yun kang Bong, no, kasi dati pa yun sa Tapa pa yan. So kung okay sa kay Bong na yung mga members na doon na kay so walang problema dyan dahil para lang siyang isang pastor na mayroong mga members na nagiging members din ng Tapa. Yun yung magiging sitwasyon dyan sa Kidapawan. So hindi naman natin talaga ini-expect na ganito yung mangyari sa atin, yung mga problema, at magtulungan tayo. We should we will move on na, no? Kasi sabi ng Panginoon, you cannot step forward if you are going to turn your head backward. So correct. Wala ka talagang mapapala kung lilingunin mo pa yung mga mistakes ng nakaraan. So ngayon, dito na tayo sa ganitong sitwasyon, mag-celebrate na lang tayo ng Merry Christmas. Hindi, yung victory. For the future, no? Yun, at tama yun, no? Merry Christmas dahil beer na. So yung mensahe doon sa Christmas naman na yung pagkakaon ng Panginoong Hesus 16:3 ng John is for God to love the world that He gives His only begotten Son. Those who will believe in Him should not perish but have everlasting life. So, yung pinakaanak niya, na kaiisang anak, inoffer sa atin yun, no? At nagiging namatay in behalf ng ating mga kasalanan. So, yung pag-ibig na yun ay hindi talaga unmeasurable and unfathomable love yung ginagawa ng ating Ama na kung saan siya po ang gumagawa ng universo at lahat ng mga bagay. So, yung pinaka-paborito niyang love, alam nyo, talagang paborito ng Panginoon, ng Ama natin, ang Panginoong Jesucristo, dahil siya'y kasama niya habang siya'y gumagawa ng sanglibutan. Sabi niya, gagawin natin ang tao, no? Ayon sa ating wangis, no? So, kung titingnan natin, kasama ng Panginoon, ang Panginoong Hesus, nung gumagawa siya ng sanglibutan sa 8 din ng Proverbio, sa 30 hanggang 31, makikita natin na He is rejoicing in His own earth, ang Panginoon,
dahil doon kay ang Ama, dahil sa Panginoong Hesus. So, pinakamamahal talaga niya yung 34 ng proverbio. Makikita natin doon na yung relationship nila is mag-ama talaga, anak at saka ama. So, talagang mahal ng ama ang kanyang anak na si Panginoong Jesucristo. So, pinakamamahal. Ngunit, dahil sa love niya din sa mga tao sa sanglibutan, binigay ang ating Panginoon Jesus upang mamatay sa halip ng ating mga kasalanan. Dahil wala po tayong kaligtasan kung hindi namatay ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ng Panginoong Jesus doon sa Juan, if it will kung kaya ko lang, let this cup pass by. So sabi ng Panginoon, let this cup, kasi dapat nakita niya kung anong pwedeng mangyari sa kanya doon sa pagpako sa cross at pag-uusig doon sa lahat ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa kanya. So sabi niya, if it will be, Father, let this cup pass. So talagang ayaw niya. But sabi niya, thy will be done. No? Yung will, yung matutupad, yung will ng Ama. So sa ganun, namatay nga ang Panginoong Hesus at dahil doon sa love, no? So ngayon, ibandira natin sa buong mundo yung love na nasa Panginoon, na kung saan tayo din dito sa kapwa, ipairal natin yung pag-ibig sa isa't isa. Dahil doon sa if you love me, keep my commandments, sabi ng Panginoon. Sa 14:15 ng Juan. So if you love me, keep my commandments. Ngayon, ano yung utos ng Panginoon? Jesus, sabi niya, sa isdos naman sa Galacia, magtulungan ang bawat isa ng sa ganon, matupad natin yung mga utos ng Panginoon. So, sa makatid, yung utos ng Panginoong Jesus, yung pagtulungan sa pasanin ng bawat isa. So, ngayon, magtulungan tayo balik, no? Magtulungan tayo balik sa ating mga pasanin upang makamove on na tayo. So, wag na nating balikan pa yung masamang panaginip, nightmare ng nakaraan. Yes. So, dito na tayo focus sa harap natin na mga blessing naman yung tatanggapin natin sa ating Panginoon. So, kung magkakaroon tayo ng puot sa ating puso, hindi tayo marunong magpatawad sa bawat isa. Hindi tayo sa 6:16 ng Mateo, sinasabi doon na pag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin tatawarin ng yung Ama na siyang lumikha ng sanglibutan. So, dapat marunong tayong magpatawad upang tayo rin ay patawarin ng ating Panginoon. So, yun yung pinaka-importante, yung pagpapatawad at hindi na natin balikan yung mga misi ng nakaraan. So, yun yung so, sa yung mga nightmare nga, masamang panaginip na ng karaan. So, yun yung magiging mensahe natin sa lahat ng mga members na pray tayo, wag na nating gawin yung mga masamang mga gawain, then ayaw talaga ng Panginoon yung mga gawain na yun, at baka naman hindi tayo bibigyan niya ng mga blessing dahil nagkakagulo-gulo ang mga members ng kapwa. Ipagpatuloy natin yung love na ating naumpisahan. Sabi nga doon sa Revelation, no, na huwag ninyong iwan yung first love, no? Huwag ninyong iwan yung first love dahil pag naiwanan nyo yung first love, mawawala talaga yon. So kung ano yung first impression and first love na naranasan natin nung una, yun din yung ipagpatuloy natin. At sabi ng Panginoon, huwag ninyong iwanan yung first love. So, ito din magiging ma-apply doon sa pag-ibig ng sanglibutan na hindi spiritual na pag-ibig.
na yung first love, hindi talaga yan pwedeng iiwan. Mm. Pero yung isang babae na hindi na niya love yung kanyang husband, na tinanong ng kanyang anak, ma, totoo ba yung first love never dies? No. Sabi ng asawang babae, Tama siguro po. totoo dahil yung papa mo hanggang ngayon buhay pa rin. Andyan pa rin. Oh, Andyan pa rin. Loko-loko Totoo ang ama mo talaga. yan, pero loko-loko ang ama mo yan, pero hanggang ngayon buhay pa rin. Oo, kaya first love never die talaga. Dahil, Kahit nabugbog na. Kahit nabugbog yung asawa. Oo. So, yung first love talaga, yung ating ipagpatuloy dahil doon tayo nakahawak ng blessings ng ating Panginoon. Basta ang mahalaga ho dito ngayon, founder, mga libo-libong members po datin dyan sa Kidapawan, Davao del Sur, particular yung Digos, wag ho kayong mag-alala doon, no? Dahil naayos na po natin yon. Ang ano naman pa, Pastor, ang Jensen. Kumusta daw ang Jensen? Almost 15,000, I think, ang Jensen. Din ay ikikita din yan ng Alabil. Ayun. Alabil. So, okay naman lahat. Kaya Okay. yung sinasabi ko, mag-ano na lang tayo, magpatawaran na lang. No? Ayun. Yung patawad ng Panginoon dahil yun na nga, as what I have said a while ago, na you cannot be forgiven by God if you do not, if you refuse to learn how to forgive others. So, hindi ka talaga tatanggapin. Kaya, sabi ng Panginoon na kung ikaw yung magiging dahilan ng kasalanan ng iyong kapwa, iiwanan mo muna yung handog mo at puntahan mo yung kapwa at makipagsito ka doon bago mo ibigay sa Panginoon yung handog. Dahil pag nagkaganon, hindi talaga tatanggapin ng Panginoon yung handog na inihandog mo sa Panginoon kung mayroon kang puot sa puso at Ayun. gamit mo. But so far, parang lahat ng mga brands na naipon ko lahat na may problema, parang nasagot mo naman, founder. Ay, may pahabol yung Cebu pala. How about yung Cebu? Kay Sir Darius, I think. Okay naman yung Cebu. Kunting Okay naman, antay na lang. Oo, wala namang problema yun. Lahat ng brands na na-monitor ko, halos okay naman lahat, founder. Dahil tuloy-tuloy naman yung mga devotional program nila, mga religious activities. Siguro mga mensahe mo na lang, founder, na mga para sa ating mga members na hindi pa natin na itanong ho sa inyo. Oo, so sa lahat po ng ating mga members, nako, yung isang awit ng Father and Sons, no, na oras na naman ng ating paglag. Anong title na? Anong title ng Christian? Anong title? Oras na naman ating paglayon. Ang chorus noon, oh, mamimiss kita. Mamimiss kita yung title niya. Oh, Christian. miss na miss ko na po lahat ng Ayun. ating mga members. So, Ayun. balang araw, maayos na natin yung ating, World Fellowship Center dyan sa Alabil. Ayun. Pupunta din ako dyan at magkakaroon ulit tayo ng pagtitipon-tipon para mabawas-bawasan yung sa Tagalog, yung myth, yung longingness. Oo, yung Sabi, sa yung pananabik. Oo, pananabik sa kanila. yung pananabik ko sa lahat ng mga members. At ngayon, tiis-tiis lang po muna tayo na hanggang busis lang po tayo ngayon. At hindi po makikita yung ating kagwapuhan, diba, Sir Bong? Oo. Makikita nila si founder kung gaano kagwapo talaga in person. Kahit sa picture lang nila nakikita boses, yun. Oo. Sa darating personal, din ang darating araw din yun. na yun. Mm-mm. Yun lang at lahat ng mga members dapat sa ngayon magkakaisa pa rin tayo. Wag po tayong magiging mainitin at ipagpanatili natin yung nasa galasya. Yung mga fruit of the Holy Spirit dahil yun yung sukatan ng ating pananampalataya. Sa lahat ng mga members, magandang hapon sa inyong lahat at mabuhay ang Tapa, mabuhay po kayo. Praise the Lord. Hallelujah. God bless us all.